Magandang araw po sa bawat isa. Kumusta po kayo mga kapatid? Muli po ay panibago na naman pong linggo upang tayo po ay magsama-samang magpuri at sumamba sa pangalan ng ating Panginoon. At inaanyayahan ko po ang lahat na ihanda po ang ating mga sarili. Muli po ay isatabi muna ang ating mga ginagawa at tayo po ay mag-focus sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Amen. So, ang lahat po ay inaanyayahan ko na samahan po ako sa isang maikling panalangin. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, muli sa napakagandang araw, Panginoon, ay pinagkaloob niyo sa amin, O Diyos. Salamat, Lord, sa pagkakataon muli, Panginoon, na kami, Panginoon, ay mapalapit sa iyo. Matuto, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga pagpapala, Panginoon, na ipinagkakaloob mo sa amin, O Diyos. Sa kabila po, Panginoon, ng aming mga nararanasan, Panginoon, ay patuloy, Lord, na kayo po ay nananatiling tapat sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa lahat, Panginoon, ng pagpapala, maging sa pag-iingat, O Diyos, sa amin sa araw-araw. Marami pong salamat, Panginoon. Sa mga oras na ito, Panginoon, dalangin ko na ang bawat isa, Panginoon, na makikinig na yung salita. Kami po, Panginoon, ay bigyan mo, Panginoon, ng bukas na puso at isip, Lord, na maintindihan, Lord, ang lahat ng aming maririnig sa mga oras na ito at magamit, Panginoon, sa araw-araw namin buhay. Dalain ko, Panginoon, at tinataas po namin, O Diyos, sa inyo, ang maghahayag po ng inyong salita sa mga oras na ito, Panginoon, na pagpalain mo, Lord, ang kanyang buhay, Panginoon, at patuloy, Lord, na bigyan mo siya ng wisdom, Lord God, sa kanyang lahat ng sasabihin, Panginoon, at sa kanya mga ihahayag na salita na namumula sa iyo, Panginoon. Salamat po sa worship team, Lord God, na patuloy na yung ginagamit, Panginoon, upang pangunahan, Panginoon, ang pagsambat papuri sa iyo, O Diyos. Maging sa mga tao, Lord, na ginagamit mo sa harap at likod, Panginoon, ng selebrasyon na ito, Panginoon. Marami pong salamat sa kanila, Panginoon, sa kanilang mga buhay, at patuloy, Lord, na pagpalain mo, Panginoon, sila, O Diyos. Lord, salamat po, Panginoon, dahil patuloy, Lord, na kayo po ay nangungusap sa amin, Panginoon, sa pamamagitan, Panginoon, ng selebrasyon na ito, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay napapalapit sa inyo, Panginoon, natututo, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon. Patuloy, Lord, na kami po, Panginoon, sa mga oras na ito, ay bigyan mo ng karunungan, Panginoon, na maintindihan, Panginoon, ng iyong mga salita, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos, sa lahat, Panginoon, ng iyong pagpapala, Panginoon. Nawa, O Diyos, na magmula sa simula at sa wakas, Panginoon, ng gawain ito, O Diyos, kayo po siya ang maitaas at mailuwalhati, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong mga kabutihan at ang kadakilaan, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na patuloy, Lord, na kami po, Panginoon, ay na iniingatan mo, O Diyos. At dalangin ko na ang bawat isa sa mga oras na ito ay pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga buhay, O Diyos. Muli, Lord, samahan mo po kami, O Diyos, sa mga oras na ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Hi, good morning po sa ating lahat, and we welcome you to our online worship celebration here at Lighthouse International Fellowship. Let's give our highest praise and worship to our one and only living God, and we invite you to come and celebrate with us today. Now all I do is stand
redeemed, set free, forgiven. We are the chosen, we are the living. We are redeemed, set free, forgiven. So when you love Him, sing, sing. Oh, praise you, Lord. Oh, praise you, Lord. For you are good. You are good. Forever we will dance and sing. For you are good. You are good. Praise you, Lord. Praise you, Lord. For you are good. You are good. Forever we will dance and sing. For you are good. You are good. When the sun sets free, it's free indeed. When the sun sets free, has liberty. For your love has taken chains off me. When the sun sets free, it's free indeed. When the sun sets free, has liberty. For your love has taken chains off me. Oh, praise you, Lord. Oh, praise you, Lord. For you are good. You are good. Forever we will dance and sing. For you are good. You are good. Praise you, Lord. Praise you, Lord. For you are good. You are good. Forever we will dance and sing. For you are good. You are good. You are good. You are I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And in all my days, I've been held in your hands. From the moment I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And in all my days, I've been held in your hands. From the moment I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And I love your voice. You had led me through the fire and the darkness night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
faithful. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Pampagpalang linggo po sa ating lahat mga kapatid. Welcome sa ating online celebration ng Lighthouse Christian Community. Ayan, so medyo bago-bago na po yung ating pangalan dahil tayo po ay under process na po ng affiliation sa Fellowship Christian Community. So, nag-agree po tayo na palitan tayong mga leaders na nag-meeting last time ay napagkasunduan natin na mag-agree tayo doon sa Christian community na ipinalit po natin sa Fellowship International. So, ito po kasi yung sa FCC talagang community po talaga ang gusto nilang kung saan mas gusto nila yung boses ng nakararami kaysa sa boses ng isa. Kahit leader ka, kailangan kukunin mo pa rin yung statement or yung suggestion ng mga kasama natin kung ano yung nakararami. So, but kahit po tayo ay under na po ng affiliation, kung loobin ng Panginoon ay autonomous naman po. Ibig po sabihin nun ay may self-ruling pa rin tayo and self-governing po pagdating sa church. Ibig sabihin may freedom pa rin po tayo. So, yun po yung ating pangalan na is Lighthouse Christian Community. So, yun po. Medyo na-share ko lang po ng saglit. At ngayon po dadako po tayo sa Word of God. So, napakalaga po ng ating pag-uusapan ngayon. I hope na excited po ang bawat isa sa pakikinig ng salita ng Diyos kung saan ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng pag-asa, ng kalakasan, ng kapayapaan, anuman yung ating sitwasyon sa buhay na to na kagaya nito talagang limitado lang ang ating pagkilos. But naniniwala po ako na ang salita ng Panginoon ay hindi malilimitahan na kumilos sa ating bahay, sa ating tahanan at ating buhay. So, I hope excited po ang bawat isa sa inyo. So, yun, let's get started po sa ating pag-uusapan. At bago po natin basahin yung text, may tanong lamang po ako sa inyo. Pag sinabi po nating leader po, ano ang unang pumapasok sa isip mo or ano yung definition mo personally pag sinabing leader? Ayan. So, may mga kasama po ako dito sa bahay na talagang nagtanong ako sa kanila, ano para sa'yo ang leader? Ano para sa'yo ang leader? So, ayan. Ganito po yung iba, ganito dinefine. And ako, may personal din akong nilagay dito sa 8 na definition na. So, ito po'y common na definition ng leader. Depende sa views mo, depende sa karanasan mo, at depende sa nakikita mong
sa leader na yun, kung bakit ganito yung tingin mo sa kanya. Kung sinabing leader, ano yung one word na maaari mong i-define sa kanya? Tingin natin, number 1, ruler. So, siya yung nagro-rule doon sa kanyang nasasakupan, which is tama po. And pangalawa, influencer. Nag-i-impluwensya ito. So, parang tinitignan ko ngayon yung mga vlogger, parang sila leader na rin eh. Ang lakas, 'di ba? Yung lalo na yung mga maraming subscription at talagang pag nagbi-video sila ay maraming views, 'di ba? Parang yung mga influencer pala, parang pwede na rin sila define as leader pala, no? And then commander, ito yung mga taga-utos, 'di ba? Hindi yung asawa mo na babae, 'di ba? Leader ko 'yan, yung asawa ko eh, 'di ba? Pero mas matapang ako diyan, 'di ba? Tapos pagharap ka sa kanya, nasaan ba yung sinaing? Nasaan ba yung labahin? Paliguan mo na nga tong anak ko, 'di ba? Hindi yun yung misis sa'yo. Ito yung taga-utos, 'di ba? Na yung word na yun ay kadalasan ginagamit sa military, 'di ba? Pwede. And then 4, ito yung medyo may pagka-politics ang view niya sa leader. Corrupt, 'di ba? Yung leader daw na corrupt 'yan. Yung mayor namin corrupt 'yan. Yung barangay namin corrupt 'yan, 'di ba? Ibig sabihin may hugot, kaya ganun yung view niya sa leader na yun, which is leader pa rin 'yon. Ito pa, number 5, fame. Yan, pumasok yan kaya naman yan naging leader ng isang organisasyon or organisasyon ng politika dahil sikat yan. Diba? Kung mapapansin natin, dati may mga artista talaga na medyo hindi na ganun nag-hit yung kanilang career sa pag-aartista at sabi nga natin, natatapos ang kasikatan eh. Yung iba, pinasok na yung mundo ng politika, 'di ba? May mga kilala tayo na mga kilalang artista nung mga dekada 80, 90, 70 na pinasok ng mundo ng politika. So leader, 'di ba? May mga iilan tayong nalaman, lalo na yung medyo famous ngayon, si Yorme, 'di ba? Artista po 'yan. At talagang ngayon na siya? Isa na siya sa leader ng Maynila. And 6, model. Yan. Ito, tinanong ko to personally doon sa kasama ko lang dito sa bahay. Sabi ko sa kanya, anong definition sa'yo ng leader? Sabi niya, model. So, sabi ko, medyo may pagka-biblical yung hugot na ito, kaya binubview niya as model dapat ang leader. Pag sinabing model, ibig sabihin, practice what you preach. Ibig sabihin, dapat yung ginagawa mo, yung sinasabi mo, yung tinuturo mo, dapat ginagawa mo. At ikaw yung modelo. So, sabi ko, galing yun parang si Apostol Paul. Tama nga naman, kasi si Apostol Paul, hindi lang siya teacher, hindi lang siya preacher, practitioner din po siya. Talagang yung sinasabi niya ay niya rin, pinapractice niya rin. So, tama po yun. And 7, power. So, malaking bagay po talaga maganda po talaga pag ang leader ay may power din. But, nawa, yung power po ay ginagamit sa tama. Tama po yun. Yun po yung leader. And yung 8, ito medyo kakaiba definition. Bukod sa kanina nabanggit yung corrupt, 8, magnanakaw. Grabe na ba't magnanakaw, di ba? Ibig sabihin, may mga hugot, kaya ganun yung perception niya, ganun yung definition niya sa isang leader. Sabi, bahala ka kung ganyan yung definition mo sa pagiging leader. Ayan. So, ayun po. Ngayon po, titignan po natin ano nga ba yung leader or ano nga ba yung leadership na sinasabi dito ni Jesus Christ or yung pagiging dakila. Diba? Yung dati may kanta na sinong dakila, sinong tunay na baliw.
So, babasahin po natin yung ating text and then bibigyan ko po kayo ng 2 key points po sa ating pagbubulay-bulay ngayon. Buksan po natin yung ating Bible sa Book of Mark chapter 10 verse 35 to 45. Sabi po dito, "Then James and John, the sons of Zebedee, came to him. 'Teacher,' they said, 'we want you to do for us whatever we ask.'" So, itong dalawa na to ay talagang matindi yung kanilang confidence sa pakikipag-usap nila kay Jesus. 'Di ba? Ini-imagine ko lang, no, tinawag ka pang teacher, tapos uutusan ka lang. 'Di ba? May tinatawag po tayo niyan dito sa Pilipinas sa Tagalog nating lingwahe. Apog. 'Di ba? Ang lakas ng apog nung dalawang ito. Or umiral sa kanila yung kanilang superiority complex. 'Di ba? But tayo, 'di ba, nung nag-aaral tayo, ang umiiral sa atin dati, inferiority. 'Di ba? Ibig sabihin, yung opposite ng superiority, yung tayo'y mahiyain, tayo ay medyo mababa yung confident natin pag haharap tayo sa teacher. Kasi minsan yung dati yung early 90s pa talaga yung mga teacher nun, stricto talaga na hindi mo mabibiro, hindi mo mababarkada. Unlike yung mga teacher ngayon na halos parang barkada na lang, halos kapatid mo na nga lang din eh. 'Di ba? So, ganto binubview nila, ganto nila tinitreat yung teacher nila. Then sumagot si Jesus in verse 36, "What do you want me to do for you?" He asked. And they replied, 37, "Let one of us sit at your right, and the other at your left in your glory." Tingnan mo, binigyan pa nila yung kanilang instructor, binigyan nila ng instruction. Parang nakakahiya naman kay Jesus, no? Para kulang na sabihin ni Jesus, kayo na kaya yung teacher ko, kayo na kaya yung instructor ko. And 38, then nagreply si Jesus sa kanila, "You don't know what you are asking." Jesus said, "Can you drink the cup I drink or be baptized with the baptism I am baptized with?" 39, "We can," they answered. Talagang iba yung confident nila na nagre-request sila sa bagay na hindi naman nila alam. 'Di ba? "We can," they answered. Jesus said to them, "You will drink the cup I drink and be baptized with the baptism I am baptized with. But to sit at my right or left is not for me to grant. These places belong to those for whom they have been prepared." Mangangahas talaga tong dalawa na gawin yung ginawa ni Jesus. But sabi nga, it's not for me, sabi ni Jesus, to grant these places. So, hindi si Jesus yung magdi-decide doon sa kanilang request. And 41, when the 10 heard about this, they became indignant with James and John. So, kasi ito, sa 41, na-imagine ko lang, no, kung isa ako sa 12 disciples ni Jesus. Sabihin natin si Jesus, kunyari lang yung may right na i-grant yung position na yun na nire-request. O sige na nga, ikaw dyan sa left and ikaw James sa right ko. Diba? So, talagang gulo. Diba? Then nagalit yung 10 eh. Bakit parang unfair yun, diba? Unfair yun, Jesus na kasi. Silang dalawa lang ba yung disciples mo, 'di ba? Kami rin, 10 kami. So gulo ito. But ginather sila ni Jesus in verse 42. Jesus called them together and said, "You know that those who are regarded as rulers, the Gentiles, lord it over them, and their high officials exercise authority over them." And 43, "Not so with you.
Instead, whoever wants to become great among you, you must be served. You must be your servant. And 44, and whoever wants to be first must be slave of all. And 45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. And pagpalain po ang salita ng Panginoon. Ngayon po, titignan po natin kung ano nga ba ang leadership and what leadership is all about. Let us know what leadership is all about according to Jesus' standard. So number 1 po, ang ating key points is, number 1, eliminate your own interest. Eliminate your own interest. Kung saan makikita natin dito, yung dalawang disciples ni Jesus named John and James, meron silang interest. 'Di ba? Ano nga ba yung mga interest na yun? So may tatlo po tayong P dyan, titingnan po natin. But bago po tayo dumako doon sa tatlong P na yun, so gusto ko lang i-share or elaborate yung sinasabi ni Jesus na cup of wine. 'Di ba? Bakit niya inano yun? Bakit sinabi ni Jesus na pagdating sa positioning, 'di ba? In verse 39, basahin po natin ulit. You will drink the cup I drink and be baptized with the baptism I am baptized with. But to sit at my right or left is not for me to grant. These places belong to those for whom they have been prepared. So kung makikita natin dito, ano ba yung cup of wine na yun? Cup of wine is a metaphor. Ang ibig po sabihin nung cup of wine na yun is a metaphor po yun. So, ibig sabihin may kahulugan po yun yung iniinom ni Jesus. Ang ibig sabihin po nun is ang pag-inom sa puot ng Diyos. Ang ibig sabihin po nun is for God's wrath. Cup of wine is a metaphor for God's wrath. Kaya nyo bang inumin yung puot ng Diyos? Kaya nyo bang saluhin, di ba? Kaya nyo bang i-take yun? Kasi si Jesus, siya yung talagang qualified na gawin yung bagay na yun. Bukod sa ang hinihingi ng propesiya ay kailangan walang batik. Sabi nga is flawless, not physically but morally and spiritually. Yun po yung tinitignan natin dito. In Luke chapter 22 verse 4, titignan natin dito yung hirap ng obedience ni Jesus, but grabe yung kanyang humility pagdating sa pag-obey niya sa Father. Ayan, sabi sa Luke chapter 22 verse 4, Father, if you are willing, take this cup from me. Ito yung prayer ni Jesus eh. Ito yung tinutukoy niya ring cup dito eh. Yet not my will, but yours be done. Biruin mo, ang pagsunod pala ay hindi lang yan sa gusto mo. Ang pag-o-obey natin, hindi lang yan sa bagay na gusto mo. Mas matindi obedience dito ni Jesus kasi obedience niya is hanggang kamatayan. And yan, at yun yung ganun si Jesus But grabe naman mga has itong dalawang ito na gusto kaliwa. Parang ang tingin is gusto nilang ipantay, 'di ba? Yung kanilang sarili doon sa posisyon na meron si Jesus. 'Di ba? So grabe yung kanilang desire doon sa posisyon na 'yon.
Yun. Ano nga ba yung tatlo natin dapat i-avoid pagdating sa pagiging leader? Ayan. Number 1 po natin, eliminate your own interests. Avoid these 3 kinds of peace. Number 1, position. Diba? So, makikita natin dito, nabasa natin na sa verse 37, na tinanong sila ni Jesus, baga sa Tagalog, anong may paglilingkod ko sa inyo? Diba? Yung inuutosan nila si Jesus. They replied sa verse 37, they replied, let one of us sit at your right and the other at your left in your glory. So, kailangan po i-avoid natin ito, number 1, itong position. Diba? Nakikita natin dito, isa sa advantage talaga ng mga leader is yung position. But, kaya ka lang, kung diyan ka lang nagli-lead, kaya ka lang gusto maging leader dahil ganyan yung position, parang may mali. Parang may mali diyan sa pagiging leader mo. So, minsan kasi may mga leader, totoo, 'di ba, may nabanggit tayo kanina sa definition na merong magnanakaw, na merong corrupt, 'di ba? Ibig sabihin meron sila vested interest. Kaya sa ating mga Kristiyano, kung ano man yung pagkaloob sa atin ng Panginoon, posisyon sa simbahan man 'yan, sa paglilingkod, or sa posisyon sa career, posisyon sa kung ano mang organisasyon na kung saan nabibilong ka, ay kailangan ay use your position hindi para ikaw yung mapaglingkuran, 'di ba? Maraming tama po sa mga politics, 'di ba? May mga nangangako na posisyon, kayo yung boss ko, may narinig pa akong ganun. Hindi naman po ako politician at wala naman akong personal na galit sa kanila. But sometimes I heard yung ganung statement na kayo ang boss ko, 'di ba? Ganyan. But kung titingnan natin, sila yung pinaglilingkuran ng tao. 'Di ba? Pag sinabing gantong pangalan, ginagawang panakot, 'di ba? Kasi ganito yung yung posisyon ng kakilala nila, kamag-anak nila. Di mo ba kilala ang ganito, 'di ba? Yung mga ganong napapanood natin. Anak ako ni ganito ganyan kasi may posisyon sa gobyerno, mga ganyan, 'di ba? So, ito po yung i-avoid natin pagdating sa pagiging leader. Kung saan, makikita po natin, nirebuke sila ni Jesus in verse 38, you don't know what you are asking. 'Di ba? Kasi minsan yung hinihiling natin, kala natin, ganun lang yun. But, kaya po paghihiling tayo sa Panginoon, iisipin po muna natin. 'Di ba? But praise God, dahil si Jesus ay sobrang talino at alam ang puso natin, alam yung ating isipan sa mga bagay na hinihiling natin. So, una, i-avoid po natin yung pagiging position seeker. So, hindi ka nag-involve diyan sa isang organisasyon na yan or sa na yan dahil nagsisik ka ng posisyon. And pangalawa, power seeker, 'di ba? Isa pang P na kailangan i-avoid mo itong pagiging power seeker. 'Di ba? Dahil may right ka, dahil may gusto ko maging leader kasi may diyan may kasi pag leader ka may power ka 'Di ba? Tinitignan mo yung ganung bagay. Tinitignan mo dahil may kapakinabangan sa iyo, imbis na kapakinabangan sa iba. So, i-avoid po natin yung position seeker, power seeker, and ito po, number 3, yung pinaka-common at talagang minsan obvious sa ating mga Kristiyano. Praise seeker. 'Di ba? Balikan natin yung
Verse 37, they replied, let one of us sit at your right and the other at your left in your glory. 'Di ba? Ibig sabihin, gusto nila ma-align dun sa glory ni Jesus Christ. Gusto nila ma-align. So, alam ko po masarap sa pakiramdam minsan na pinupuri. Nakakarinig ng magandang comment sa ibang tao. But for you to be a leader na nandiyan ka sa posisyon na yan dahil praise seeker ka, gusto mo pinupuri ka lagi. Ikaw yung pinakadelikado at kawawang tao kapag ang mga nakakasalamuha mo ay lagi kang pinupuri. Kahit mali na yung ginagawa mo, pinupuri ka pa rin, bidang-bida ka pa rin sa kanila eh. Ikaw yung pinakakawawang tao. So, parang gusto pa nila agawan dito si Jesus Christ ng glory. Gusto pa nila itong tatlong bagay na to, tatlong P na to, hindi po siya masama. But ilagay sa isip at sa puso, kaya ka gusto mong maging leader, is para dyan sa tatlong bagay na yan, parang mali yata yung konsepto ng pagiging leader mo. Mamaya sasagutin natin sa pangalawang puntos yan. So, itong tatlong bagay na to, dadating yung tatlong bagay na yan if we are willing to submit sa lordship ng Lord. 'Di ba? Ito lagi ko pong sinasabi, if you called him as your Lord, 'di ba? Umasta kang servant. 'Di ba? Tinatawag natin si Lord pero ang tingin natin parang bangko. 'Di ba? Lord, 'di ba? Yung Panginoon naging pahingi noon. Lagi ko pong sinasabi 'yan. Ano po ba ibig sabihin ng Lord, 'di ba? Ang ibig sabihin po ng Lord is kurios or master. 'Di ba? Pag tinawag mo siyang master, automatically servant. Kayo yung relationship ng servant sa master. Kaya marami tayong tumatawag tayong Lord eh. Pero marami tayong tumatawag na Lord kay Lord. Pero hindi naman tayo maastang servant. Tinatawag natin siyang Lord na ang ibig sabihin pala ay master. Tinatawag natin siyang master, 'di ba? Kaya nga kung titignan natin si James and John, 'di ba? Parang master. Halika dito. May sasabihin kami sa inyo. Dapat gawin mo 'to, ha. Parang yun nga ino-overrule nila dito si Jesus. Hindi lang ino-overrule, inuutusan, 'di ba? But si Jesus hindi naman napikon sa kanila. But ni-rebuke sa katotohanan. Dahil hindi naman nila nalalaman din yung kanilang hiningi. If you called him as your Lord, umasta kang servant. Lord means master. Hindi pwedeng ang servant ang mas mataas sa master. 'Di ba? So ganun si Jesus, 'di ba? Lord is kurios. He is our master. Umasta tayong servant. Itong posisyon, power, praise, dadating at dadating yan sa'yo. Kung una, isang magandang gagawin mo is submission sa Panginoon. Magsasubmit ka sa Panginoon. Kagaya ng ginawa ni Jesus. Nagpasubmit siya doon sa kalooban ng Diyos hanggang sa kamatayan. Biruin mo sa tindi ng puot ng Diyos sa kasalanan, 'di ba? He drink the cup of wine. Means ininom niya yung saro ng kamatayan. Yung saro na nagde-define ng galit ng Diyos sa kasalanan. So, ganun yung obedience na hindi natin kaya yun gawin. So, yun po yung pinupunto dito ni Jesus. Ito po yung i-avoid natin yung position seeker, power seeker, and praise seeker. So, i-eliminate po natin yung ating
own interests. Point number 1. And point number 2, engage as servant. Engage as servant. Verse 41. Ayan. Sabi po natin, when the 10 heard about this, they become indignant with James and John. Yung 10 disciples, nung narinig yun, talaga nagalit sila doon sa dalawang masyadong umiral yung pagkaka-superiority. Sabi sa kanila ni Jesus called them together and said, you know what those who are regarded rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise over them. 43, not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. So, being servant of God, number 1, napakahalaga po ng humility. Napakahalaga po ng pagiging humility. So, kung mababasa natin, no, binanggit dito ni Jesus yung sa mga Gentiles, yung mga authorized na nag-i-implement ng batas, ng mga exercises nila. But kung sinisik nila yung ganung position is na talagang sila yung magiging bida, or sila yung tawag nito, sila yung makikita. Ang makikita yung leadership na palautos, makikita yung leadership na puro critic, 'di ba? So, which is minsan good po 'yun. Depende po sa sitwasyon. So, being a leader, being a servant, mahalaga po na meron po tayong, number 1 is humility. So, lagi ko po itong sinasabi, ano nga ba yung humility na ito? So, kung saan ang humility, ito po yung tawag nito, siniset aside mo yung privileges mo, yung degree mo, siniset aside mo yung pagiging kilala mo, yung influence mo. Kasi pag yan ang naghahari sa'yo as a leader, hindi mo magagawang maglingkod sa iba. Tinitignan mo yung sarili mo na ito ka. Ego yung nabibuild sa'yo imbis na service yung mindset mo. Teka lang, na-overrule ako neto Leader mo ako, na-overrule. Then I heard sa aming pastor na si Pastor Rick, kaibigang pastor namin, sabi niya na pag ikaw ay na-overrule ng leader mo, kahit pastor ka, tapos ikaw ay hindi napipikon or hindi ka medyo na-offend, healthy ka. So, minsan ganun yung nararamdaman ko. Okay pala yun. Yung hinahayaan mo lang sila na, sige, magsalita. Yung feeling na na-overrule ka. So, di ma-hide yun sa sarili mo. But, na-experience din pala ni Pastor Rick yung mga ganong bagay. At healthy yun sa leader na hindi umiiral yung ego talaga. Kasi pag ego na yan, talagang may barrier na Na talaga, oy, teka lang, ba't parang overrule mo yata ako Leader mo ako Diba? So, balansehin lang natin, diba? Respect pa rin sa mga leader natin. Diba? But kung minsan di maiwasan yung ganon, pero don't use your leadership para sa ego mo. Diba? So, una, napakahalaga humility. You have to set aside who you are. I-set aside mo kung sino ka. Diba, kung anong influence mo, kung anong degree man, entitlement ang meron ka, kailangan i-set aside mo yan. Kasi di ka makakapaglingkod
kung ang gusto mo, ikaw ang paglilingkuran. Diba? Mamaya sasagutin natin yan sa bandang huli. At pangalawa, napakalaga po ng submission or submit. Letter A is humility and letter B is submit. Kaya ko po inuna humility is posible po na makapag submit ang isang tao, ang isang lingkod, kung wala po siyang humility. Kung tinitignan niya yung sarili niya na siya ay mas importante. Submit, napakalaga po nung pagpapasakop din. Pagpapasakop kung saan nakita natin nag-set si Jesus na example na siya ay nagpasakop din sa kalooban ng Ama na nasa langit na he take the cup of wine na talagang kung saan ang will ng Lord, 'di ba? Yun yung malagay yung will yung kalooban. Lord, not my will, Lord, but not my will, Father, but your will be done. 'Di ba? May prayer ba tayo na ganun na yung will ng Lord ay i-align natin sa will natin or yung mismong will natin yung na pinipilit natin na maging will din ni Lord, 'di ba? Parang si Lord yung dapat mag-adjust sa will natin, 'di ba? So mag-submit ka kung ano yung kalooban ng Panginoon. Minsan may mga will na mababasa tayo sa Bible na naka-written na eh. Minsan nagpe-pray pa tayo, nandiyan na yung will ng Lord eh. Minsan kulang lang tayo sa basa, pero yung will ng Panginoon minsan written na. Babasahin mo lang. Hindi na po tayo naniniwala sa audible voice dahil sa generation natin wala pong ganun. Delikado po yun, audible voice. But ang voice ng Lord is in written, which is yung Bible. So napakalaga po na mag-submit po tayo sa authority ng ating Lord. Ayan. Pangatlo is serve. Napakalaga po na tayo ay bilang servant, tayo po ay nagsiserve sa ating kapwa. Minsan pabasahin natin yung ating verses. Sabi dito, not so with you, sa verse 43, not so with you, instead whoever wants to become great among you must be your servant. Ito yung yung answer ni Jesus. Tawag nito. Ang tawag dito is paradox. Kasi yung occasion dito is they are asking for a position, power, and praise. But ang sagot ni Jesus doon, ito nasa verse 43. Not so with you, instead whoever wants to become great among you must be your servant. Pag servant ka, dapat ang isip mo service, maglingkod. So, tandaan po natin yung tatlong bagay na yan na nakapaloob sa engage as a servant. Humility, submit, and serve. Dapat itong as a servant, ang isip mo is serve or service, maglingkod. And 44, and whoever wants to be first must be slave of all. Gusto ko lang po magbigay ng ideya about sa servant. Ayan. Being a leader, we must act like a servant. Ano nga ba yung servant na binabanggit dito? So, sinabi nating servant means sa Greek po ay diakonos. Diakonos. Ang ibig pong sabihin ng diakonos, ito po yung servant na ito ay nag-execute ng order
from his master. So, yun po yung servant. And yung, kasi may dalawang binanggit dito eh. Yung sa 43, binanggit yung not so with you, instead, whoever wants to become great among you must be servant. So, yung servant na yan ay, ang ibig po sabihin yun ay diakonos. Ibig sabihin, nag-execute ng order from his master. So, in literal occasion po, yung, halimbawa, ikaw ay waiter, diba? Meron nag-order sa'yo. Literal po So, kailangan mong gawin yun. At para makuha nung customer mo yung order sa'yo. Sila yung, pag sinabing servant, tagapagpatupad. Ayan. Ay ano naman yung slave? Yung slave po means dulos. Dulos. Ano nga ba yung ibig sabihin ng dulos or slave? Yung slave po means sa Greek, ang tawag sa Greek is dulos. In the New Testament, ito po yung a person owned as a possession for various lengths of times. Ayan. Sa Hebrew po, slaves no more than 7 years. So, pag sa mga Hebrew po, ito po ay merong service ng 7 years. And Gentile slaves without limit. So, talagang binili yung freedom of lower social status than free person or masters. Slaves could earn or purchase their freedom. Parang wala na siya talagang freedom. So, kung ika-categorize natin itong dalawa, ano ba yung similarity ng servant and slave? So, kung ika-categorize natin to, ang category netong dalawang ito is discipleship. Discipleship. So, being a servant of Lord and slave for the Lord, tayo po ay in one word is disciple lang po ang ibig pong sabihin yan. So, kung sinasabi mong ikaw ay slave in Christ, so ito po yung na-realize ko habang inaaral ko po ito. Ang napakaganda pong kalayaan ay ang magpaalipin ka sa Panginoong Hesus. Ang pinakamagandang kalayaan ay magpaalipin ka sa kingdom ng ating Diyos. Kasi kahit saan ka pumasok pag makamundo ka, kala mo lang freedom yan. Pero slave ka pala. Kasi gagawin mo lang kung ano yung gusto ng flesh mo, gagawin mo lang kung anong maisip mo, susunod ka lang kung anong sistema, di mo alam, slave ka rin pala. So, kung gusto natin ng freedom is to be slave in Christ. Kapag slave ka sa Panginoon, ang gagawin mo lang yung kalooban niya. So, dito si Jesus is nag-set siya ng example. Kung naalala po natin yung bago siya mag-ascend sa langit, makikita po natin doon, nag-set siya ng example sa paghuhugas ng paa ng kanyang mga disipulo. Yun po yung every time na naiisip ko yun, grabe yung humility ng Panginoon. Yung humility na kung saan huhugasan mo yung paa ng disciples mo. Sa kanilang cultural background, yung paghuhugas ng paa is ginagawa yun ng lowest servant. Ibig sabihin may ano pa pala, may level pa pala yung pagiging servant sa kanila. But yung maghugas ka ng paa ng
kapwa mo is ginagawa ng pinaka lowest servant. But worse pa. Pero mo yung taong magbibetray sa'yo, taong pwede mo treat as your enemy, huhugasan mo ng paa. Paglilingkuran mo. Kaya Jesus, itong structure ng mundo pagdating sa leadership, talagang sinagot ni Jesus Christ paradoxically. Ibig sabihin, baliktad yung sistema ni Jesus. Gusto mo maging leader? Anong gagawin mo? Who wants to become great among you must be servant. And whoever wants to be first must be a slave. Kung gusto mong mauna ka, maging alipin ka. Ganun po yung sistema ni Jesus. Gusto mong patawarin ka, magpatawad ka. Gusto mong pagpalain ka, magbigay ka. Yan yung mga paradox ni Jesus. Na talagang kung saan baliktad yung atake ng mundo, but baliktad yung atake ni Jesus eh. Pero yung baliktad na atake ni Jesus, yun yung right sa mata ng mundo. Sa mata ng mundo, yun yung mali. Kasi ang tinuturo sa atin ng mundo, pag sinaktan ka, gumanti ka. 'Di ba? Pag may gumawa sa'yo ng masama, gagawan mo din ng masama. But si Jesus baliktad yung ano niya eh. Pero hindi, ito yung kagandahan sa kanya, hindi lang siya preacher, hindi lang siya teacher, siya rin ay practitioner. Sa bawat tinuturo niya, bawat sinasabi niya, pinapractice niya din. So napakalaga po na meron po tayo po ay mag-engage as servant. So nalaman po natin yung standard ni Jesus na kailangan po ay kung gusto mo maging leader, maging servant ka. Kaya po yun yung title natin, no? Servant leader. So napakalaga po na ganyan po yung ganyan po yung tawag sa atin, servant leader. Kasi pag leader lang, baka tinutubuan tayo ng ego sa katawan, ng pride sa katawan. Kung saan hindi natin naiisip yung humility, hindi tayo marunong magpasakop, at walang service sa utak natin. So si Jesus, ito pa yung, dito na po ako magtatapos in last verse po. Verse 45. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve. Kinikwento ni Jesus Christ yung sarili niya. Son of Man siya yun. Did not come to be served. Hindi naparito yung anak ng tao para paglingkuran siya, but para maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang kabayaran sa nakararami. So, ganun si Jesus bilang isang leader, bilang isang servant, and worse, bilang isang slave. Kung makikita natin, balikan ko lang yung slave. Alam mo yung slave, yung wala kang power to decide para sa sarili mo. Kundi ang susundin mo lang yung sinasabi sa'yo. Yun lang yung gagawin mo. Kagaya ni Jesus, ginawa niya lang hanggang sa krus ng kalba, sa kanyang kamatayan ay ang kalooban ng kanyang ama. But good thing sa atin, tayo po ang nagbe-benefit. Tayo po na hindi deserving sa eternal life, pinagdusahan, pinaghirapan ng Panginoong Yesus. Yun yung pakinabang nung pagiging slave. Kaya nga sa pagiging leader, ang pinapakita dito sa atin ni Jesus is kapakinabangan para sa iba.
paglilingkod para sa iba, hindi para tayo ay paglingkuran. Baliktad na baliktad ang sistema ng mundo sa sistema ng Panginoon. So sana po may natutunan po tayo sa dalawang bagay na yun. Una po ay i-eliminate po natin yung sarili nating interest. Eliminate your own interest. I-avoid po natin yung 3 P. Position, power, and praise. Kung saan yan po yung nagpapatubo ng ego natin. But hindi naman po masama yung 3 bagay na yan. Darating at darating ma-experience natin yung 3 bagay na yan. Kapag if we are willing to submit sa Lordship ng Panginoon, at tayo po'y umaastang servant dahil siya ay master natin. And pangalawa, engage as servant. As a servant, kailangan nakikita sa atin yung humility. Humility means set aside everything na nagpapakilala ng impluensya mo. Pangalawa, mag-submit. Pasakop sa Panginoon. And pangalawa, dapat yung utak natin is service, to serve others. Serve others. So, ito po yung nais ng Panginoon sa atin. Maging servant leader tayo. Isipin po natin ang maglingkod kaysa tayo po ang paglingkuran. So, yun lamang po sa umagang ito at kung bago lang po kayo sa video namin na ito, sa page namin ng LHCC, ay medyo na-curious ka, ano bang meron dito sa ano. So, kami po ay wala naman po kaming ibang ginagawa dito, kundi i-preach yung gospel at i-preach yung gospel at sabihin kung ano yung mga ginawa ni Jesus at yung mga ways kung paano mamuhay bilang isang Kristiyano. Kung naku-curious ka at gusto mong ma-involve, gusto mong mabilong sa amin, welcome na welcome ka. And sundan mo lang ako sa madali lang naman ang membership natin dito. Kung gusto mong tanggapin mo lang ang Panginoong Yesus. So, sumabay ka sa amin sa maikling panalangin. Repeat after me. Sabihin mo lang, Panginoong Yesus, ako po ay isang makasalanan. Humingi po ako ng kapatawaran sa aking pagkakasala. Dalangin ko po na ako ay iyong iligtas. Pumasok ka po sa trono ng aking puso. Ilista niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Kayo po ang maging Panginoon, tagapagligtas at hari ng aking buhay. Sa pangalan ng Ama at ng Espiritu at ng Panginoong Yesus. Amen. So, yun lamang po sa umagang ito. Tandaan po natin yung ito pong napagbulay-bulayan natin. Dahil naniniwala po ako na bawat nakapakinig nito ay merong servant factor or merong leadership po kung napakinggan mo ito. At nawa yung pagiging leader ay gamitin natin to glorify God, not ourselves. Yun lamang po. Ingat po ang lahat. God bless.